Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. What's up mga ka-agri? Gusto nyo bang maiwasan o puksain ang Fusarium wilt o Panama disease sa saging o iba pang soil-borne diseases? Subukan ang Trichoderma ka-agri. Narito ang pamaraan kung paano ito gamitin. Step 1. Ihanda ang mga kagamitan. Isang pakete ng Trichoderma, container at 45 liters na tubig. Step 2. Haluin ang Trichoderma sa tubig. Step 3. Ibuhos ang kalahating solusyon na natunaw na Trichoderma sa puno ng saging. Step 4. Lagyan ng tuyong dahon ng paligid ng tanim. Nagsisilbi itong pagkain para sa Trichoderma at nagpepreserba ng moisture sa lupa. Step 5. Ibuhos ang tirang solusyon ng Trichoderma sa puno ng saging. Paalala ka-agri, pwedeng gamitin ang Trichoderma sa lahat ng pananim. Ayan mga ka-agri! Alam nyo na gamitin ang Trichoderma, kaya subukan na rin ninyo! What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakainin ng kaning baboy, i-disinfect ang kulungan, maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Panoorin, pakilahok at maging motivated. Mga ka-agri, handa na ba kayong muling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay ang produksyon ng patatas. School on the Air. SOA
SOA on White Potato Production. Or SOA on White Potato Production. Dito lang sa Agri Tayo Soc Sargent. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga ka-agri. Isang mainit na pagbati sa ating mga ka-agri mula sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12, pati na rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa na yung umaga. Kayo po na yun ay nakatutok sa ating School on the Air by our official Facebook page, ang Agri Tayo Soc Sargent. Sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Dito sa ating programa, tatalakay natin ang mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na mga kaalaman ukol sa produksyon at marketing ng white potato. Kaya mga ka-agri, tara na at sabay-sabay nating alamin, tuklasin at pag-imanin ang kaalaman. Dito lang sa School on the Air on White Potato Production. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-agri, and welcome sa ikalawang episode ng School on the Air on White Potato Production. VJ Kawayan po from DA Rafis, here live mula sa Fruit, Vegetable and Flower Basket ng South Cotabato, ang municipality ng Tupi. Kaya mga ka-agri, sa pagpapatuloy po ng ating programa mula sa nakarang episode, ay makakasama pa rin po natin ating maalam na potato expert from Tupi Research and Experiment Station. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Joey. Magandang umaga din, VJ Kawayan. At hello din po sa mga viewers natin sa Agri Tayo Soc Sargent. Ayun! Alam ko po mga ka-agri na excited na tayo na ipagpatuloy ating paksa na yung episode. Pero, silipin muna natin si VJ Cleo Tato, nakasalukuyan naka-standby sa Office of the Municipal Agriculturist ng Tupi, South Cotabato. VJ Cleo Tato, pasok! Thank you, VJ Kawayan, and hello again mga ka-agri. Live and alive po tayo ngayon sa Omag Wow Tupi, South Cotabato. At syempre, makakasama natin ang isa sa pinakamasisipag, pinakamasigasig at pinakamaaasahan na municipal agriculturist ng rehiyon. Mga ka-agri, let us all welcome Mr. Rojan Koy M. Agustin. Magandang umaga sa ating lahat, magandang araw po sa ating mga farmers, sa ating mga viewers po dito sa Rehiyon 12. And kinakagalak ko po na maging parte po ng School on the Air program natin. So ayun na nga mga ka-agri, bago tayo mag-dig in sa ating unang resource speaker, magkantuhan muna tayo, Sir Koy. So Sir Koy, marami bang nagtatanim ng white potato dito sa locality? Yes, Ma'am Cleo. Marami tayong mga farmers na engaged sa white potato production. However, itong production po natin ngayon is parang ano lang po nung past glories natin sa white potato. Of course, dito sa bayan ng Tupi, which is very suitable po sa ating white potato production, umaabot po tayo sa ngayon, nasa 30 hectares po ng potato production. Sa dalawang barangay lamang po, no? Barangay Miasong and Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. But before, abot po tayo at least siguro more than 100 hectares po dito sa bayan natin. And we're still continuing, no, ang ating support sa mga farmers natin. So Sir Koy, what is the main challenge po ng ating mga farmers dito sa locality sa pag-produce po ng white potato? Okay. Actually, we have only two major problems or challenges natin when it comes sa pagpuproduce ng white potato. Number one is yung source po nung certified seeds natin para sa potato production. And secondly is po yung initial capital na i-shell out ni farmer when it comes sa white potato production. So dito, according sa ano natin for present prices natin with current farmers, ay kapag may ang initial po na capital is around 300,000 per hectare. Yun po yung panimula if kasama po yung seeds, no? So yung seeds po na yun ay sa first production niya ay po na niya po magagamit until 5 cycles. So yung isang hektarya na 300,000 mo, you can actually, kung gusto mo talagang puro na hindi mo na gagamitin mo lang purely as planting material yung na-produce mo sa isang hektarya, you can plant more than
to more than 10 hectares. So yun po, dalawa lang po. Mataas po ay wala pong or very limited yung ating planting inputs. Galing pa kasi sa abroad. No? So some of the farmers that we have here ay galing pa ng Belgium. Locally, dito sa region natin, wala din. So, ating kinukunan po ng mga planting materials natin is galing pa ng Domyark. Or kung maswerte tayo, mabibigyan tayo ng mga planting inputs mula sa Benguet. No? So, yun nga, kakaunti ang ating planting materials. Secondly is yung ating initial capital na kinakailangan. Ano naman po, Sir Koy, yung mga support or mga resources po na ibinigay ng ating LGU para sa ating mga farmers? Actually, madami tayong mga support, especially with coordination ng ating Department of Agriculture. I think for the past many years, grabe ang support ng Department of Agriculture, particularly in securing, improving yung supply ng planting materials dito sa ating bayan. No? So, we have seedling production sa Barangay Cablon, and sa ngayon is working din yung DA sa Barangay Miasong naman para maibalik naman. Meron tayong local production. So sa ngayon meron silang startup na I think mga nasa 1,000 G0 potato na sinimulan na iproduce ng ating actually the kapitan din po ng Barangay Miasong, Pablito Escobillo. And tulungan namin siya na ma-expand pa po yung kanyang production. So, I think for isang cycle, 6 to 9 months, ay makaka-expand na po yung kanyang production doon. Posibleng makasupport na to 20 hectares in the span of 6 to 9 months according to him. So, aside po doon, sa ini-improve po natin, syempre na-address natin yung problema. Number 2 is yung libreng insurance para sa mga farmers natin in partnership again with our Philippine Crop Insurance Corporation. Syempre po, farming is semi-sugal because not only sa presyo, sa sakit, and other factors nag-affect sa ating potato business is yung hindi natin inaasahan. Like for example po yung malakas na ulan that could affect our production, bagong sakit or novel na sakit, and at the same time yung mga other environmental factors pa po hindi natin na inaasahan. So with the insurance ay meron pong protection yung ating farmers for this force majeure or forces of nature. Pangatlo is of course ang Municipality of Tupi, we're doing a regular price monitoring, no? Ang aming focus po kasi sa Tupi is to provide or to get information na magagamit ng farmers. Actually, if you notice po kasi sa mga price monitoring natin, it's more of the retail. Dito po sa aming opisina, we also do the retail pricing, but we also focus doon sa farm gate prices. So, the farmers will know kung magkano na po yung bentahan ng potato. So, for example po, last kuha po namin weekly po kasi kami nag-update. So, sa April, in the first week, 70 pesos per kilo ng ating white potato. Then, the following week, 65. Then, third week, 65. Then, the last week ng April natin is around 80 pesos. So, hindi masyado erratic o hindi masyado mataas or mababa yung pag-increase ng presyo ng patatas. And as to the trend, we will see, we will deduct na medyo maganda. Hindi na medyo, but maganda talaga ang presyuhan. Very stable po yung prices ng ating potato compared to other vegetables. So last question lang po, Sir Koy. What can you say po sa ating mga viewers, lalo na sa mga residents ng Tupi na gustong mag-engage into white potato production? Okay po. So, sa ating mga viewers po dyan, not only dito sa bayan ng Tupi, is masyado pong malaki ang opportunity or oportunidad sa pag-produce po ng white potato. So, dito sa atin, hinihikayat natin syempre na maging interesado. I mean, very present po sa ating mga programs, especially sa agriculture. So, dito po, you can go anytime sa aming opisina.
pwede po kayo mag-enroll muna sa RSBSA pag hindi pa kayo naka-enroll. And also, we can visit, no? Meron kasi tayong mga experts din po dito sa paggugulay sa ating opisina that could help ang ating mga farmers, especially po doon sa mga nagsisimula. Of course, not only doon sa mga potato growers natin, but also doon sa mga interested. Meron po tayong feed center dito. Actually, bago lang po yung feed center natin. And we could provide yung mga IECs or IECs, no, yung Information Education Campaign na mga materials dito po sa opisina. Not only potato but also other resources na magagamit nila sa kanilang farming. So ayun na nga mga ka-agri, hanggang dito na lang po ang ating kwentuhan, Sir Koy. Maraming salamat po sa mga knowledge na inyong naibahagi para sa atin. So yun na nga, mga ka-agri, balik po tayo sa Tupi Research and Experiment Station with Ma'am Joey. Hello mga ka-agri, welcome back po dito sa School on the Air on White Potato Production. Ako po si Joey Crizi Recinto, isang agriculturist tool ng Department of Agriculture 12, Tupi Research and Experiment Station. So magpapatuloy po tayo sa ating School on the Air on White Potato Production. Ang susunod po natin na topic ay yung fertilization. Yung sa fertilization naman po ng ating white potato is dapat nakaayon po sa ating soil analysis. So hindi lamang po sa white potato kundi sa iba't ibang crops din po siya. So based po sa soil analysis po natin ng white potato, yun po ang gagamitin natin na guide sa ating pag-a-apply ng abono sa ating mga patatas. Kung wala na po tayong soil analysis o hindi po tayo nakapag-soil analysis po, so yung general fertilizer recommendation po natin for white potato production is 120 kilos per hectare na nitrogen, 240 kilos per hectare na phosphorus pentoxide, and 240 kilos per hectare na potassium oxide. So yung ginagawa po ng ating farmer is nag-a-apply po sila ng chicken manure or organic fertilizer during po sa land preparation natin at the rate of 5 tons per hectare para po makakontribute ng 60 to 100 kilos na NPK and micronutrients. Also, pwede ding mag-apply ng complete fertilizer yung 14-14-14 at 3 to 5 bags per hectare as basal fertilizer. I-apply po natin yung remaining nitrogen at potassium requirements during healing up na po kasi pwede naman natin hatiin yung fertilizer recommendation po natin. So, kung in kaso naman po, kasi usually naman po kasi yung mga farmer, yung iniisip nila, pag marami tayong abono na ilalagay, mas gaganda yung yung ating harvest po. Hindi po. Kasi ang nangyayari naman po sa potato, ang nagiging effect po nito, kung nagkakaroon tayo ng excess na nitrogen na i-apply, nade-delay po yung maturity ng ating patatas. Nagpropromote po siya ng skinning, o yung skinning po yung parang nagbabalat po yung ating tubers ng patatas, at saka nagkaka-black spot bruising po yung ating tubers. So dapat po, tamang-tama lang po yung abono na i-apply po natin. Sa pagtatanim naman po, pwede po nating gawin is yung single row at saka yung double row na method. So yung single row is suitable po siya para sa mga patag o yung mga flat na areas. So usually pinapractice ito sa Davao del Sur at saka sa Bukidnon. At saka ginagamitan ng mga Carabao drone na plow. At saka yung furrows na pagsaset nila ng spacing is 75 cm apart. At saka yung in between hills is 30 cm apart along the furrow. So yung double row method naman is appropriate for sloping areas. Ito yung usual na pinapractice po sa Benguet. So pinaprepare manually yung 1 meter wide na raised bed, 50 centimeter apart, at saka mag-e-establish ng 2 row within the bed na nakaspace ng 30 cm apart yung in between hills, at saka yung distance between holes along the furrow is 30 cm pa rin. So yung total plant
population po na kailangan natin per hectare for patatas or for potato is 44,444 po na tubers. So, mag-a-apply tayo ng fertilizer una sa mga butas, lalagay ng chicken manure or compost, at saka tatabunan natin siya ng thin layer ng soil. Or kung magdadagdag tayo ng mga inorganic fertilizer, pwede natin i-add on doon, at saka tatabunan ng manipis lang na lupa. So, make sure lang na hindi didikit yung tuber natin doon sa ating abono. So, pwede tayo mag-initial light irrigation at 5 to 7 days after planting, lalo na pag wala talagang ulan. So, very critical ito sa pagpapatubo din ng ating patatas. So, pwede na tayo magpatuloy ng irrigation at 7 to 15 days interval, depende sa ating climatic condition at saka yung soil type natin. So, kailangan din po nating weeding. So, weeding at saka yung healing up and side dressing simultaneously 1 month after planting po yan. So, subsequent weeding can be done sparingly depending on weed population. So, depende po talaga sa area natin or yung weed population po sa ating area. At dyan po nagtatapos ang unang bahagi ng aking presentasyon, mga ka-agri. Please stay tuned para sa mas marami pang facts at practical na kaalaman tungkol sa white potato production. All that and more dito sa School on the Air on White Potato Production. What's up mga ka-agri? Bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi ng ating episode, may inihanda muna si VJ Dalandanica na isang munting trivia question para sa inyo. Basahing mabuti ang tanong at piliin lamang kung alin sa mga sagot ang tama. Nakuha niyo ba? Ayos! Abangan ang tamang sagot pagkatapos ng episode. Kaya manatiling nakatutok mga ka-agri. Kita-kits! Ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mamigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Hi mga ka-agri! Gusto nyo ba mag-free range chicken farming? Ito ang mga dapat isalang-alang kung gusto nyo itong subukan. Sa area, dapat 1 square meter per head para ma-exercise nila yung muscles nila, hindi sila ma-stress at mabilis silang mangitlog. Pwede namang sumobra, wag lang dumoble sa square meters ng inyong area. Sa klima naman, dapat tama-tama lang po yung temperature para po hindi ma-stroke yung manok natin. Kasi kapag mainit, prone po sila sa heat stroke. Kapag umuulan naman palagi, yung manok natin, prone naman sa sipon. Sa feeding, maaaring mag-mix ng organic at commercial feeds. Pwede din itong haluan ng vitamins para makuha po ng manok yung mga kinakailangan nilang nutrients. Panghuli, sa water supply, dapat po may sariwa at sapat na tubig sila buong mag-araw para maiwasan natin yung dehydration at mabilis silang matunawan. Yun mga ka-agri! Alam nyo na kung ano ang mga kailangan ng mga manok natin. Kaya mag-alaga na rin kayo, mabilis yung pera dito. Welcome back mga ka-agri dito sa School on the Air on White Potato Production. So ngayon po, doon na po tayo sa harvesting and post-harvest.
So sa harvesting po, before po tayo nag-harvest, usually po is dapat nag-de-dehaulm po tayo. Ito po yung pagtatanggal po ng vines or yung stems ng patatas para ma-reduce po natin yung skinning ng ating tubers. Skinning po yung pagbabalat po ng ating patatas. At saka yung bruising during harvest. Ito kasi nakaka-contribute din ito ng shrinkage during sa storage. So ang ginagawa is pinuputol or kinakat yung foliage or dehaulm yung tawag at 5 to 10 cm from the ground level within 5 to 7 days before natin i-harvest para ma-harden yung skin ng tubers. So usually ang dehaulming is ginagawa siya kung ang mga vegetative parts ng ating tanim is nasa 80 to 85% na siya na senescent or yung malalanta na siya. Ang harvesting is nakadepende po kung anong variety ng ating patatas at saka sa location po natin. So usually ang harvesting is ginagawa po natin nasa 70 to 90 days for short maturing varieties at 100 to 120 days for long maturing varieties in cooler areas. So medyo mas matagal pag mas malamig yung area. So harvesting is done by manual digging of the tubers, usually ginagamitan ng spading fork or any pointed na instrument. Pero yung base po sa aming experience, depende po kasi yung pag-land preparation natin, yung pag-prepare po natin ng lupa. Kung maganda po yung pag-prepare natin ng lupa, pag-harvest po natin is hindi na po natin kailangan ng mga spading fork. So, bubunutin na lang po natin yung patatas and makukuha na po natin ng mabilis yung ating tubers. So, kailangan pagka-harvest din po ng ating patatas, dapat hindi po siya ma-expose sa sunlight para ma-prevent po yung greening. Kasi pag nag-greening po, meron po siyang chemicals na very harmful po sa human consumption kung marami pong ma-i-intake. So, iwasan po natin siya ma-expose para hindi siya mag-green. So, kailangan din i-minimize natin ang damage ng ating patatas during harvest at saka yung pagko-collect natin ng tubers. So, kailangan din masort na natin yung ating tubers before ng storage. So, pag cure naman ng tubers natin, kailangan doon sa 15 degrees Celsius na area and may relative humidity na 70 to 100% for 7 days. So, kailangan din natin ma-regulate yung stored temperature and relative humidity natin throughout sa ating pag-store. And then, kailangan ma-ventilate din natin yung mga stored potatoes natin by arranging them sa mga thin layer lang, paglalagay ng mga false floors o yung may mga papag. Ang iba is gumagamit sila ng electric fan para may hangin na pumapasok at lumalabas doon sa storage. So, usually, parang magiging air duct na siya. So, yung to-store natin, kailangan nakapapag siya na tama lang na about 1 foot and then dapat may space na naman siya and then pwede naman tayo magpapatong naman ng another crates or another papag naman para doon naman ilagay ang ating na-harvest na patatas. So, pagkatapos noon, yung sa sorting and grading naman, ito ay ginagawa sa farm, especially kung yung tuber is bago lang siya na-harvest at saka naiwan sa field for skin hardening. So, itong sorting is ginagawa siya para ma-separate yung good tubers from the bad ones. And grading is done para ma-classify natin yung potatoes according to size at saka yung variety. Kasi iba-ibang size, may ibang-ibang price siya sa market at saka may iba-iba din siyang use sa market. So, yung pagka-classify ng potato is usually nakabase sa diameter at saka sa bigat nito. So, meron tayong mga large na size na usually nasa 7.5 cm and above na diameter, nasa 301 grams and above yung kanyang weight. Yung sa medium size na naman na mga potatoes is nasa 4 to 7.4 cm yung diameter at saka 181 to 300 grams yung weight. And for small
size ng mga potatoes is nasa 3 to 3.9 centimeter ang diameter at saka nasa 90 to 180 grams yung weight. So, kailangan din nating tandaan, pagkatapos na nating mag-harvest ng potato, hindi dapat natin agad tataniman ulit ng potato or any family na katulad ng potato, lalo na pag marami na yung peste doon sa area natin. So, kailangan mag-practice din tayo ng crop rotation. So, potato should not be sown for more than 1 year in a field. So, potatoes, nag-grow siya in any point ng rotation. So, ibig sabihin, kung ibang family nang itatanim mo, after that, okay lang na magtatanim naman ng potato as long as hindi siya sunod-sunod na patatas o yung family ng solanum ang itatanim. So, farmyard manure o yung mga compost natin is nakakatulong yan sa pag-increase ng mga organic matter level sa ating soil, sa ating farm, and makaka-benefit yan na para i-incorporate sa ating field for our production. Ma'am Joey, ano ang mga bagong teknolohiya o research finding ang makakatulong sa white potato farming ngayon? Maraming salamat po sa inyong tanong. Sa aming experience dito po sa atin, sa Region 12, isa sa nakikita namin is yung paggamit ng tamang variety ng patatas. At yung paggamit din natin ng magandang mga similya or seed tubers na tinatawag natin for potato. So dapat alamin muna natin yung ating area o yung kondisyon ng ating lupa, yung temperatura natin, at iaangkop natin yung variety na gusto nating ipapatubo sa ating lugar. At dito po nagtatapos ang aking presentasyon tungkol sa white potato production. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga ka-agri at inaasahan po namin na makasama kayo muli sa mga susunod na episodes ng School on the Air on White Potato Production. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatanim ng kaalaman mga ka-agri para sa masaganang ani at masarap na buhay. Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at mangingisdang may edad na 18 taong gulang pataas na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news! Dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at mga anak na tumutulong sa pagsasaka at pangingisda. Para sa dagdag na kalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Office. What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagiang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito.
Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC insurance. Antayin namin kayo ha! At dyan po nagtatapos ang ating episode ng ating School on the Air on White Potato Production. Atid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Isang malaking pasasalamat po sa lahat ng tumutog sa ating programa na iyong umaga, lalo na sa ating mga farmers na tiyak na magagamit ang kaalamang ito sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain sa agrikultura. Kaya mga ka-agri, para kayo maging updated sa ating mga kaganapan, huwag pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming mga post sa aming official Facebook page, ang Agri Tayo Soc Sargen. Kaya sa huli mga ka-agri, ito po si VJ Kawayan, your host for today's video, at sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at non-lat na ekonomiya. Kaya kita-kit sa next episode mga ka-agri. Uy mga ka-agri! Narito ulit si VJ Dalandanica upang ipakita sa inyong mga screen ang tamang sagot sa ating trivia question. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Ayos! Kaya mga ka-agri, stay tuned for more trivia questions sa mga susunod na episode ng School on the Air on White Potato Production. Bye-bye! Malaki ang kikitain. Halika na, sumama na sa pagpuna ng magandang kinabukasan. Hatid ng Department of Agriculture 12.
dyan.